Magandang araw mga bata! Kumusta naman kayo? Okay lang po ba kayo? Okay, so bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo muna ay manalangin. Okay mga bata? Sabayan ninyo ako sa maikling panalangin. So, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagaloob ninyo sa amin. Salamat po sa pagkakataong matuto at pagbahagi ng kaalaman. Gabayan po ninyo kami upang maunawaan namin ang aming aralin. Bigyan ninyo kami ng talino, kababaang loob, at kasipagan sa aming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, magtatalakay tayo ng bagong aralin. Bago natin simulan ang ating leksyon, nais ko muna mabigay ng isang masayang aktibidad upang mas mapalawak natin ang pag-unawa sa paksa ngayong araw. Handa na ba ang lahat? Sa aktibidad na ito, magbibigay ako ng mga larawan. At ang iyong gagawin ay titingnan ang mga larawan na ito. Magbibigay kayo ng thumbs up kung ang larawan ay nagpapakita ng tamang gawain. At X naman kung ang larawan ay nagpapakita ng mali o hindi tamang gawain. Naintindihan na ba ng lahat? Handa na ba kayo? Simulan na natin. Narito ang unang larawan. Ano nga ba ang pinapapakita ng mga bata sa larawan? Tama! Ang mga bata ay nagtatanim ng mga punong kahoy. Ano nga ba ang masasabi niyo sa larawan na ito? Magaling! Kung napapakita kayo ng thumbs up, kayo ay tama. Ang pagtanim ng punong kahoy ay isang magandang gawain o tamang gawain. Narito naman ang pangalawang larawan. Ano ba ang ginagawa ng tao sa larawang ito? Larawan na ito ay napapakita ng maling gawain. Ang pagtatapon ng mga basura kahit saan ay napapakita ng maling gawain. Magaling mga bata! Narito naman ang ikatlong larawan. Ano nga ba ang ginagawa ng tao sa larawang ito? Magaling! Kung thumbs up ang iyong ginawa, ay tama kayo. Tama! Ang larawang ito ay ang pagtulong sa matanda ng pagtawid sa kalsada ay isang mabuting gawain. Pinapakita nito ang paggalang, pagmamalasakit at pakikipagkapwa tao. Sa pang-apat at panghuling larawan, ano ang iyong nakikita sa larawang ito? Magaling! Ang larawan na ito ay hindi tamang gawain. Kung nag-ekas kayo, tama ang iyong mga sagot. Ang pagsusunog ng mga basura ay hindi tamang gawain. Magaling mga mag-aaral, pagkaganda ng iyong mga sagot at pagiging masigasig na aktibidad. Salamat mga mag-aaral. Ang aking mga binabahagi kanina na larawan ay kaugnay sa ating tatalakayin ngayong araw. Ngayon mga bata, sabik na ba kayong malaman ang ating paksa ngayong araw? Heto si Lovely May Pedrola upang talakayin ngayon ang ating leksyon. Magandang araw! Ako nga pala si Lovely May Pedrola at ako ang magtatalakay kung ano ang magiging paksa natin sa araw na ito. Kayo ba ay nagagalak ng malaman kung ano ang ating paksa? Ang ating paksa ay pinamagatang mga core values at temang nililinang sa ASP. Ngayon na alam niyo na ang layunin natin sa araw na ito, kayo ba ay nagagalak ng malaman kung ano ang ibig sabihin ng core values? Ang core values o pangunahing pagpapahalaga ay ang mga mahalagang prinsipyo o paniniwala na nagsisilbing gabay sa ating isip, salita at gawa. Sa mas simpleng salita, ito ang ating batayan sa ating mga desisyon sa araw-araw at ito ang nagsisilbing gabay sa atin upang alamin kung ano nga ba ang tama o mali. Para sa inyo, ano kaya ang natuturo sa atin kung ano ang dapat piliin?
Tama ang ating core values. Isipin natin ang isang puno. Para manatiling matibay, kailangan nito ng malalim na ugat. Ngayon, kung mahina ang puno, ano kaya ang mangyayari? Tama, maaari itong mabuwal o matumba. Ganoon din ang ating core values. Kapag mahina ang ating pagpapahalaga, maaari tayong mawala ng direksyon sa buhay at gumawa ng mga maling desisyon. Ngayon na meron na kayong ideya kung ano ang mangyayari kung ang ating core values ay mahina, ano naman kaya ang mangyayari kung ang ating core values ay matatag? Kapag ang isang puno ay malalim na ugat, ito ay matatag. At kapag matibay ang ating pagpapahalaga, mas nagiging matatag ang ating pagkatao at mas madali nating napapatunayan na tayo ay mabuting tao at mabuting mamamayan. Kaya naman, palaging panatihing matatag ang inyong core values. At iyon na nga ang ibig sabihin ng core values at kung bakit mahalaga ito sa araw-araw. Ngayon na napaliwanag na kung ano ang ibig sabihin nito at bakit mahalaga ito, mas magiging madali ang ating pag-aaral kung matukoy natin kung ano nga ba ang halimbawa ng mga core values. Para ipakilala ang unang core values na tungkol sa kalusugan at pagkikiisa sa kalikasan, atin ang pakinggan si Lovely Rosal na magbibigay ng detalyadong papaliwanag tungkol sa halimbawa na ito. Kaya naman, kayo ay makinig sa kanya. Kalusugan at pagkikiisa sa kalikasan. So mga bata, dapat nating alagaan ang ating katawan at isipan para maging malusog at masaya. So dapat tayong kumain ng tama at mag-aral ng mabuti para lumakas at masaya. Tumulong din sa kalikasan para laging malinis ang ating mundo. So, maglinis at magtanim para gumanda ang ating kapaligiran. Halimbawa, iwas sa paggamit ng plastic. Gumamit tayo ng tumbler at eco-bag. So, dapat tayong gumamit ng ating sariling tumbler at eco-bag para hindi na kailangan ng plastic. Pakay ng bisikleta. Malusog ka na, nakakatulong ka pa sa kalikasan. So, dapat tayong magbisikleta para healthy at hindi nakakasira sa hangin. Okay. Mga bata, tingnan nyo ang larawan. Piliin mo. Ibig sabihin, mayroon tayong dalawang pagpipilian kung ano ang gusto natin gawin. Sa larawan, may dalawang bata. Ang isa, may dalang plastic bag. At ang isa naman, may dalang eco bag. So, alin kaya mas magandang piliin? Ang eco bag? Tama! Dahil mas nakakatulong ito sa kalikasan. So, mga bata, piliin natin lagi ang tama, katotohanan at paggalang. So, maging tapat sa salita at gawa at igalang ang iba. So, mga bata, magsabi lagi ng totoo at maging mabait sa lahat. So, halimbawa, hindi nagbabahagi ng fake news online. So, huwag magkalat ng mga balita na hindi naman totoo. Sa pakikinig sa guro at magulang na walang reklamo. So mga bata, dapat natin sundin ang sinasabi ng teacher at ang ating parents para matuto tayo at gumawa ng tama. Mga bata, tingnan nyo ang larawan. Piliin mo. So ibig sabihin, mayroon tayong pagpipilian kung ano ang dapat nating gawin. So sa larawan, may dalawang bata na nag-uusap. So piliin natin maging mabait sa ating mga kaibigan at classmates. Piliin natin makinig sa ating mga guro at piliin natin mag-aral ng mabuti. So, mga bata, dapat tayong maging mabuti para sa ating sarili at sa iba pa. Katotohanan at paggalang. So, maging tapat sa salita at gawa at igalang ang iba. So, mga bata, magsabi lagi ng totoo at maging mabait sa lahat. So, halimbawa, hindi nagbabahagi ng fake news online. So, huwag magkalat ng mga balita na hindi naman totoo. Sa pakikinig sa guro at magulang na walang reklamo. So mga bata, dapat natin sundin ang sinasabi ng teacher at ang ating parents para matuto tayo at gumawa ng tama. Tingnan nyo ang larawan. Piliin mo. So, ibig sabihin, mayroon tayong pagpipilian kung ano ang dapat nating gawin. So, sa larawan, may dalawang bata na nag-uusap. So, piliin natin maging mabait sa ating mga kaibigan at classmates. Piliin natin makinig sa ating mga guro. At piliin natin mag-aral ng
mabuti. So, mga bata, dapat tayong maging mabuti para sa ating sarili at sa iba pa. Hello mga bata, pag-uusapan natin ngayon ang napakagandang bagay ay ang pagmamahal at kabutihan. Ano nga ba ang pagmamahal? Ang pagmamahal ay ang pakiramdam na gusto mo ng isang bagay o ang isang tao at gusto mo silang maging masaya. Parang pagmamahal mo sa iyong mama at papa at ibang tao. Ang kabutihan naman ay paggawa ng kabutihan sa kapwa nating tao na walang hinihiling kapalit. Ibig sabihin nun, gusto mong tumulong sa kapwa mo tao dahil gusto mo maging masaya sila. Bakit mahalaga ang pagmamahal at paggawa ng kabutihan sa kapwa nating tao? Dahil ang pagmamahal at paggawa natin ng kabutihan sa kapwa nating tao ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga taong tinulungan natin at pinaparamdam natin sa ating pagmamahal sa kanila. Halimbawa, yung nasa larawan, ito ay nagbibigay ng kabutihan at pagmamahal sa kapwa nating tao. Pagbibigay ng pagkain sa mga nasalanta ng lindol o nasalanta ng bagyo o nagbibigay ng mga pagkain sa mga pulubi. Ito ang laging natin tandaan. Maging mabuti at mapagmahal sa kapwa nating tao na walang hinihiling kapalit. Mga bata, may makakapagbigay ba ng isang salita sa apat na larawan na ito? Tama, nagtutulungan o pagtutulungan. Ang nagtutulungan ay dapat nating gawin araw-araw dahil ito ang nakakapagbigay ng pagmamahal o kabutihan sa ating kapwa-tao. Kaya panatilihin nating pagtutulungan at nagtutulungan nang walang hinihiling kapalit. So ngayon mga bata, pag-uusapan natin ang ikaapat na bahagi ay ang spiritualidad, kapayapaan at katarungan. Ang spiritualidad ay ang pagdarasal natin sa Diyos. Ibig sabihin, nagdarasal tayo at naniniwala tayo sa Kanya. Kapayapaan naman ay pagiging kalmado sa ating kapaligiran. Hindi nakikipag-away, gusto lang natin ang payapa. Ang katarungan naman ay paggawa ng tama at paglaban sa mali. Dapat pantay-pantay ang trato sa lahat. So paano natin ginagawa? Una, pagdarasal. Nagdarasal tayo para sa kapayapaan ng ating mundo. Ikalawa, pagtatanggol sa mga senior citizens. Kailangan natin tulungan ang mga mas nakakatanda sa atin dahil kailangan nila ang ating proteksyon at ating pag-aalaga sa kanila. Kaya mga bata, huwag kalimutan na panatilihin natin gumawa ng kabutihan at pumunta sa ating Panginoon Diyos. So ngayon mga bata, ano ang nagpapakita na hindi makatarungan sa apat na larawan? Tama, pinapagalitan ng isang matanda ang isang bata. Hindi sa lahat ng kasalanan ng mga bata ay dapat nating pagtaasan ng boses o pagalitan. Kailangan nating pagsalitaan ang mga bata, pero hindi sa pamamaraan ng pagtaas ng boses at pagsakit sa kanilang mga damdamin. Dahil ang mga bata masasaktan din dahil sa pamamaraan ng pagtaas ng boses ng mga nakakatanda sa kanila. Kaya huwag natin hayaan ang mga kaugaliang mananatili ng ganyan. Magandang umaga sa inyo mga bata. Ako nga pala si Laika Mikilaton at ngayon tatalikuyan natin ang panglima na pagkamakapilipino at pambansang pagkakaisa. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa ating bansa, kultura at wika. Ipinapakita dito sa pamamagitan ng pagiging proud natin bilang isang Pilipino at paggawa ng mga bagay na nagpapalakas ng pagkakaisa ng mga mamamayan. Halimbawa, kapag sumusuporta tayo sa mga lokal na produkto, natutulungan natin ang ating mga kapwa Pilipino na may hanap buhay, kagaya ng buying our local products. Pangalawa, sa pagdiriwang ng buwan ng wika, ipinapakita naman natin ang pagpapahalaga ng sarili nating wika at kultura, kagaya ng tama, pagsusuot ng barong Tagalog at Filipiniana at pagsasalita ng Tagalog. Sa ganitong paraan, pinapatunayan natin na mahal natin ang ating bansa at handa tayong magkaisa para sa kaunlaran ng Pilipinas. Mga bata, nakikita niyo ba ang larawan?
Maaari niyo bang ituro kung saan ang prutas at chichirya? Tama! Paalam mga bata!